Martin Romualdez, magsalita ka na. Remember, 'di ba? Ito narinig ko dun sa huling podcast ni Attorney Vic. You have a way out because they did not sign the GAB. Blanco 'yan. Lahat ng direksyon pwede ninyong ituro at inguso, hindi nga inguso lang iduro kay Bongbong Marcos. Ngal-ngal. Ipakain niyo sa kanya yung kasong yan. You have a way out. But yung way out mo, Martin, will no longer be about you na meron kang political survival. No. It will be about your kids. Do not ever, after this, do not ever dream of becoming whatever else. Wala na. Mo, wala na. You're no longer it. You're out. You're done. But if you care so much about your family and your kids, do what is necessary. Sa likod mo, gabi. Di ba? kaya, hindi pa ready yung dalawa. Nag-extra na ako. So, hindi nyo pa pinasampa si PH? Hindi. Kamusta ka, Tol? Pagpasasampahin mo yun, kuyang umaga, ha? O kaya wala ako. Bahala siya sa buhay niya. Tapos Marlon, sabi ko kay Pam sa chat, sabi ko, Pam, mag-live kami ni Eat Abroad. Akyat ka, pajama party tayo. Putang ina, yung sinuot blazer. Ngayon sa third floor, yun yung pajama, sinuot na yun. Hindi yung pajama. Hindi yan yung pajama. Ayaw nyo. Grabe naman na pajama daw. Nakakatetet kay Ebon, meron isang bago kami. Kasi bago kami mag-live. Sa backstage, nagkwekwentuhan pa kami. Yung mga chika-chika. Si Pam ganda na suot. White, medyo white yun. Kaya Tinted. Mga teddy bear. Teddy bear nga naman kasi yung ganda pajama. Walang palit agad-agad. Walang iya kayo. Alam ko ba, babuyin niyo ako sa live? Dapat nga, hindi ko muna binati. Tapos, mukha bang pajama? Hindi. Hindi. Isa pa, Joke malang lang. Kung pajama to, ano yan sa'yo? Karsulsilyo. Hi, good morning. Ang aga nating nag-aaway. Good morning everyone. Kay Ethan Villacruzis, maayong morning sa inyo. And of course, kay Sir Clesanciano Prado, maayong aga, third floor studio, Brother Marlon, Miss Pam, Sir Evie. Mapagpalang umaga ng Martes. Hindi ko na narinig sa'yo, Marlon, yung mapagpalang umaga. Patutini. Di ba? Tapos, kay Laarni and kay John Sanchez. Magandang umaga lahat. Van City, Sara Duterte ang presidente ko. Hello. Paano siya si Derek Ramsey, Sino? Si John Sanchez. John Sanchez. Antayin nyo, magganyan si Kuyang EB na suot. Ganyan mo ako magganito. Antayin nyo ako magganyan. Anong tawag sa sando na ganyan? Muscle shirt. Actually, I have a shirt like that na red. Tapos black yung trimming at saka yung pocket. Talaga. Ako naman ko yung EB, pagka yung round neck na t-shirt ko, medyo luman, ginugupit ko talaga yung sleeves para medyo... Ako din. Medyo presko. Hindi ka baskil. Aga, Marlon. Iniisip ko pa naman. Sarap matulog pagka kaya na hilata. Hindi ka ba, lagkit ka lang, lagkit. Lapot. Ayoko lang lagpasan si Miss Susan pa din. Hello po, madayaw na adlaw sa atong tanan. Hello po. And kay RC, good morning, beautiful trio. Paalis na ako sa Sabado. Di ko kayo nakasama ng lunch man lang. Quezon City. Yan na. Si Laarni Pipito, mayong bungkag sa tanan. Bungkag. Bungkag ba buntag? Kuya, ano yun? Bakit may iba-iba? Bungkag, Maradyaw. Yung mayong bungkag is a parody. It's a satire of Maayong Buntag. The formal way or the Bisaya way of saying good morning is Maayong Buntag. The parody is Maayong Bungkag. Kasi yung bungkag is wasak. Magandang wasak?
Bakit? Di ba pagka kagabi, di wasak. Tapos di maganda yan. Kaya, Seryoso, yun nga yun, kuya. Ay, yun yung ibang ano doon eh. Marami ding ano yan, marami ding meanings yan. Pero di ba, tingnan mo yun si ano, wasak yan kagabi. Sa Bisaya naman, oy pare, Well, oo nga, pwede. Mandumi ng isip mo kasi Pamela eh. Kasi manasig na gusto. ano naman? Grabe. pwedeng sa lasing, pwede rin siya, ano? Oo eh, lagwalwal eh. Dami na ino. Oo, pwedeng sa lasingan, pwede rin sa bembangan. Oh. Dahil lang siya, pag may alak, may balak. Nakakatakot kayong kabanding. Ang pangit yun ng kabanding, nakakatakot pa kung magtatapos yung banding na magkakaibigan pa tayo. Ay, ayokong umabot yun sa punto na yung ipagtatanggol ko yung sarili ko sa isang, di ba nga pumapatol ako sa lasing? Paanong patol, Pam? Hindi mo na hindi yung lasing na yun para patulan mo, hindi mo na antayin ayain ka? O hindi ikaw na ikaw ang baboy eh. Patol, yung halimbawa mga alas uwi na tayo, ikaw naman. No? No, yung mga alaskahan ng mga lasing, hindi ba yan yung nakakapikon? Kasi di ba mas may lakas daw ng loob kapag may tama, yung nakainom na. Mas may lakas ng loob na magbiro, tapos yung halimbawa may sama ka ng loob kay Marlon, sasabihin mo in a lasing way, pero alam mong sinasabi mo, pumapatol nga ako sa ganun. Di ba sinasabi nila, parang wag patulan, usapan lasing yan. Pero ako, I make sure na ilugar kita. Ipwesto kita. Kasalanan mo uminom ka, hindi ako uminom. Tapos sasabihan mo ako na papatulan kita. Alam mo pa, lasing o hindi, pinapatulan mo na. Alam mo, Malon, nung nagpunta kami doon kina Atty. Vic, kami ni Irene, nung filing sa December sa Supreme Court. Oo. Ano yan? Nung pauwi na kami, doon sa hotel namin, siya nang nag-drive, di na niya alam kung saan yung daan. Hindi kayo hinuli. Ako yung nakainom. Kami yung nakainom. Naligaw. Okay. Ayaw gumana nung Waze. Magandang umagas po sa inyong lahat. Usapang lasing dahil hangover sa Pasensya sa matagal nag-antay. Ang dami. May chika sa backstage. Hindi dahil late ako or late ang kung sino. Actually, late si EP. Screenshot ko. Gusto mo? 10 minutes. 10 minutes mo, 20 ang inabot. Oy, good morning everyone. Sino pong nakapanood ng mga ganap ng opening ng session kahapon? Actually, Marlon, Kuyang Ibi, kahapon pa lang, we were already told that Senator Ping Lacson signed up for a privileged speech. Diba? But then, minutes into opening of the session, just binalita din na atras muna. Tapos sabi ko, bakit? Sabi ko, because actually ready to stream ako eh. Bakit? Tapos, kasi daw, si Senator Marcoleta also signed for a privileged speech. So, and you know this too, pag talagang silang nagkakagirian, di ba, sa mga ganyan, sa issues, pinagbigyan siguro ni Senator Ping Lacson na mauna si Senator Marcoleta. But then, ang napansin natin doon, totoo yung sinabi yung feedback before ni Senator Marcoleta na every time na siya ang magpi-privilege speech, wala sa plenaryo, wala sa session hall, si Ping Lacson. And I didn't see him there because it was almost an empty session hall. Kasi parang nag-resume na kasi masyado na mahaba yung break. I think kanya-kanyang meeting ng dalawang grupo, minority and majority, parang ganon. So nung nagsalita na si Senator Marcoleta about Martin Romualdez, na-refer naman yung kanyang
salaysay sa speech sa tamang committee, which is the BRC, Blue Ribbon Committee. We should expect today at 3 p.m. na may PS si Senator Ping Lacson. And probably na-edit na yon to incorporate naman his answers to Senator Marcoleta's speech yesterday. Tignan natin. So, anong aasahan sa privilege speech ng isang Ping Lacson mamaya na dapat kahapon pero hindi natuloy? Napanaginipan ko lang kagabi na ang sasabihin dapat niya hindi, di ba meron siyang pin-prepare na committee report ng BRC? Draft and partial. Draft partial. Na hindi gustong pirmahan ng minority. Tama? Hindi lang minority, Pam. Marami. Even the majority. Ayaw pumirma. Ang lalamanin daw noon is the expose na hindi pumirma because during that time na Senate President si Chis Escudero, nakatanggap di umano sila. Kaya hindi, ng I don't know, maleta, envelope, duffel bag, we don't know. Parang it is that merong ganong expose na mangyayari. Dapat. Napaniginipan ko. Pam, lagi ka nalang nananaginip. Maligo ka nga. Pero maganda ka sabihan. Kaya ka nananaginip, hindi ka naliligo. Kanina pagising ko, yung kaibigan kong butike, nakaabang doon sa may pintuan. So tinanong ko ngayon, yung kaibigan kong butike na naka-urban camouflage. Sabi ko, Tol. Kuya, buti hindi siya nag-good morning, nag-kiss sa'yo. Good morning. Ikaw ba takot sa ano ba yung malaking gecko sa Tagalog? Sa amin toko 'yan eh. Toko. Toko din. Oh, yung babae. Yung babae. Kasi dumidikit 'yan eh. Pero pag meron ka niyan, sabi nila swerte daw 'yan. Dito sa amin marami pokpo. Doon pa yan. Hindi pa ako nakakita ng actual pero nakakarinig na ako. Ha? Hindi pa ako nakakita ng lizard ng nagsasabi ng toko. Hindi pa. Yung gecko, yung brown yellow thing. Yeah, and green. And green? Hindi. Hindi ka pa nakakita ng actual? Ilang taon ka na ba, Pamela? Huli kita sa farm, papadala ko doon. Ipapalalabog ko. Yan ba yung bumubuka yun dito? Hindi naman yun. Para siyang maliit na... Gecko yon, yung sinasabi mo, iguana yon eh, yung bumubuka dito. Hindi pa ako nakakita nito, Kadiri. Kadiri, O yun, Hindi pa ako nakakita niyan, pero narinig ko sila. Hindi mo nakikita yung dila niya? Bakit mo naman kikitan? Baka dilaan ka niya sa niya. Gecko! Hindi. Pag hindi ka pa nakakita ng dila ng toko, no, tingnan mo lang yung dila ni Abante. Pareho lang. Speaking of Abante, para siyang sinampal ng kaliwat kanan doon sa isang. Sandali lang. Okay. Okay, hold mo na yung kay Abante. Nakalista naman siya sa atin. Okay, nandun yung tuko sa may pinto, kuya. At ang sabi ko, tinanong ko about Ping Lacson. Sabi niya, baka ibubulgar daw na may mga kasama siya sa Senado, nakasama doon sa mga corruption, sa flood control. Kaya ayaw ang magpirma ng maraming senador. Kasi out of courtesy, sa mga kasama nila, ayaw nila na ma-picture out na na politika. Dapat ang sabi nila muna yung bang parang hindi kumpleto kasi partial eh. Tapos nandun pa yung Marines, nandun pa lahat, no? Parang ganun ba, no? Yung tuko na bumati sa iyo this morning, nananaginip ako, baka siya yung nakapatong sa noo ko. Binubulong niya ito yung mapapanaginipan mo. Ikaw, Marlon. Yung ganyang information na according sa tuko mo. Pangit. Parang to, no?
Parang yun do, parang ino-hostage sila ni ano no, ni Senping. Kung totoo man yan Yung ba sabi ng yaya mo? Kurin kayo ng pera na nagkaroon din kayo ng maleta. Oo. Ano yun? Bakit nagkaroon ng yaya? Hindi, kasi sa'yo, panaginip. Sa akin, tuko. Sa kanya, yaya. Rich boy. Wow, yaya man. Sandali lang, si Henry Bounce ang hindi tarebalak sa Kapampangan. Iba yung alam mo yung lizard sa garden, Marlon, yung golden siya. Yun nga yun. Yung nga tuko yun. Yan ba yung sumisigaw ng tuko? Yung tuko. Yeah. Yun nga yun. Hindi. Ka na. Yung Lapitan mo. bubo. Kayo. Baka magpakilala sa akin. Kinaya pa. Yun yun. Naalala ko yung pinsan ko noon, mga bata pa kami, 12, mga 13 years old ata ako, tapos siya around 7 or 8. Putang ina, Marlon, talagang nilundagan ng tuko, kumabit dito. Paano natanggal yun? Umiyak talaga, gumigulong-gulong. Paano natanggal? Ha? Paano natanggal? Ginanyan. So ngayon nga, Kasi matanggal ka, kuyang. nagmarka talaga, pulang-pula dito kasi parang suction yung ano dyan na magaspa. Kaya Sino merong pinsan mo yan? tuko kasi matindi yung pagkakaano. No? Sinong pinsan mo yan, Kuyang? Si Iba Kapitan? naman doon sa nagsabi na, nagtanong na single mom ka ba? Iba naman. Sasabihin ko sana, be. Well, anyway, yung mga sabi-sabi niya, at least nag-a-align yung panaginip ko dun sa tuko ni EB. Mm. 'Di ba? Buti nga Kuyang lalaking tuko yung bumati sa iyo kung babae yan, ang pangalan. Ay, nako. Dami niyong alam. Uy, pero speaking, Marlon, balik tayo, puntahan natin si Benny Abante, ha? Aba, meron siyang mga kapwa Baptist ba siya? O may mga kapwa Baptist leaders siya na nag-courtesy call naman kay Kong Harold Duterte para magpahayag ng kanilang suporta kay Vice President Sara Duterte. Yo. Galing So, na. marami na ngayong lumalabas at nag-e-express ng support kay Inday Sara. At kahit sa Facebook page, marami na tayong mga kababayan ngayon ang naglalabas ng kanilang open letter. Ina-address doon sa kanilang kongresista. Yo. Nasabi nila na tutol sila sa impeachment para kay Vice President Sara Duterte. Oo. Because kahapon, Kuyang, I think napanood mo to, no? Yung Committee on Justice convened, no? Tama ba? And finally decided na based on their committee report and House resolution na hawak, merong ang probable cause yung impeachment against VP Sara Duterte. Pero ito na naman, ang sabi nung panaginip ko nga, Kuya and Marlon, while yesterday they all agreed, 55 of them all agreed, nung later na ng gabi, atrasan naman ng laro. Atrasan because I don't know kung ito ay negotiation period or atrasan because ito ay merong realization period. Kasi magkaibang bagay yung umatras ka because may na-realize kang tama or umaatras ka, di ba ganyan sa Divisoria, meron kang hahawakan, maganda yung pantalon na gusto mo. Tapos, ang style dyan is, in-entertain ka na. Ang style dyan is, iwan mo lang ng konti. Layo ka lang ng konti. Tapos, hahabulin ka ni Ali. Sasabihin, magkano yung budget mo? Ay, tawad ka. Ganon, di ba? So, ganon ba ang ginagawa ng mga kongresista ngayon? Posible. Posible yan, but for context, ano ba yung inatrasan nila? No? Yung inatrasan daw doon is yung co-authorship ng resolution setting forth the articles of impeachment, no? Kasi if you recall, yung Committee in Justice, 80 members yan, no? 80 regular members, tapos 80 ex officio members.
Pero yung sumipot sa hearing was only 55. Kaya yan naging unanimous. Hindi siya unanimous on all the 80, but unanimous lang doon sa nandun present at bumoto by raising their hands in the affirmative, no? Ngayon, may mga pangalan doon na sa first draft nandun, sa second draft wala. Binilang ko nga nung first draft na ano natin during the weekend, nasa 87, hanggang sa nabasa natin yung Politico report, nasa 83 lang, no? Meaning to say may 4 pa na umatras, and then they need 23 more para sa 106, no? At tama si Pam, Marlon, no? At ito ba ay political considerations ba or maleta consideration? Yun ang ano. Or third, yung political calculation nila on the votes sa Senado. Na meron ba talaga? Kasi sayang lang pag you vote to impeach the Vice President, wala namang siguradong boto for her to be convicted sa Senado. Pero mas sayang kasi kuyang, yung after all the shenanigans and acting na ginawa ninyo, hindi nyo rin naman mapakita yung optics na naakyat nyo ito sa Senado. Kagaya ng last time, di ba? Dapat, yung yabang nilang yan should be backed up by an optic na ito sasampa sa Senado. Para, in the end, di ba yun din ang ginawa nila last time? In the end, ang naging masama was where the senator judges, hindi sila. 'Di ba? 'Yun ang nangyari, 'yun ang mangyayari. 'Yun ang inilalaban nila ngayon. Pero yun yung action na mapagbotohan nila at maiangat sa Senado, yun yung ninenegotiate nila ngayon na dapat meron silang padulas. Kaya nga yan ang question ngayon. Kasi in the 19th Congress, it only took 6 hours for 215 to sign the impeachment. Why is it now, sa haba-haba ng kanilang hearing, no, they can only muster 55 votes doon sa committee level and 83, no, allegedly, doon sa resolution on the articles of impeachment. Now, before I hand it off to Marlon, yun na ang katanungan dyan. Maleta consideration ba ito? Or political survival consideration ba ito? Or wala na talagang klarong liderato yung lower house para pukpukin ang mga miyembro? Actually, Kuyang Ibi, sa lahat ng sinabi mo, pasok lahat eh. Pero kung ikukumpara mo noon, 215, di ba? Ngayon, maka-100, hirap na hirap nga sila. Kasi noon, meron pang Martin at meron pang Saldico. At noon talaga, bumabaha ng maleta at hindi pa nabubunyag yung pagbaha ng maleta. Ngayon, alam na natin at alam na ng sambayan ng Pilipino na grabe ang mali-maletang pera mula sa nakukurakot nila sa pera ng mga kababayan natin, sa pera ng bansa. Noon, kayang-kaya pa nilang magmadali. Dahil maliban sa pondo, ang tingin nila, kayang-kaya nilang magiba ang isang Vice President Sara Duterte. Pero ngayon, gising na yung mga kababayan natin. Alam ng mga kababayan natin na hindi yan ang priority at hindi yan ang kailangan natin, yung impeachment. Kundi ang kailangan natin, maibsan yung problema sa kagutuman at kahirapan. Maibsan, mapababa ang presyo ng krudo at gasolina para magmura ang bilihin. Tapos noon, okay pa ang Lisa Araneta Marcos at saka Martin Romualdez. Ngayon, walang gumagalaw na Speaker Martin. Ang gumagalaw Saldico. At tinutulungan na, ang dami nang tumutulong sa kanya. Pati ang Albi Benitez hanggang kaninang umaga, may impormasyon tayo na si Albi Benitez, isa sa gumagapa ngayon para madagdagan yung mga kongresista na boboto doon sa inahabol nilang 106. Pero wag nating kalimutan, malayo ang numerong ito doon pa lang sa 215. Kasi alam ng mga kongresistang ito na sisingilin sila ng mga kababayan natin pag pumirma sila laban kay BP Sara na nangyari nung nakalipas na midterm elections. Whether we like it or not,
or whether we accept it or not, nagkaroon somehow ng chilling effect yung pagsasampa ng kaso ni Attorney Mans Carpio dyan sa ginawa nilang bank secrecy law at yung sa Anti-Money Laundering Act na yan. And you know what triggered that move? Napag-usapan natin ito kagabi pero hindi ko na ipasok, Kuyang. That one mistake or that one careful move na ginawa nila exposed their frailties, exposed the weakness of the committee, yun sa BIR. Di ba? Yung sa BIR, nagpaka-ano sila doon nagpaka-lawmaker sila doon, nagpaka-lawyer si Luistro and the other lawyers there na, nako, trap tayo. Checkmate, kumbaga sa chess. Ibinato ng BIR sa atin ang bola. And then, that one move made them rethink their script to further doing more mistakes. And then, the following day, ito na nga si Attorney Mans Carpio na, di ba, as I said last night, Kuyang, doon sa ano natin, it wasn't a pushback for them. It is for them also taking action as lawyers themselves who should respect the law. Yon. Kasi magandang nangyari na nagkaroon ng BIR senaryo na gano'n, na eto ang selyado, nag-comply kami sa inyo, up to you, buksan nyo o hindi. At saka yung additional chilling effect, probably, yung most of the congressmen realized, putang ina, pwede palang gamitin yung AMLAC report sa atin at sa ating pamilya. Because what happened in the hearing, Trillanes and the committee dragged everyone. At saka yung years encompassing the Vice President's life, financial life, was made public at nandun sa AMLAC report from 2005. Ngayon, sinama na si Hanilet, sinama na si Kitty, sinama na si Mans, sinama na si Digong. Probably they realize, putang ina, pwede itong gamitin against us. Nag-set sila ng president eh. Tama. Pero ano rin nila yan yan din ang pang-hostage nila na dahil nga lahat kayo dyan humipo ng pera, lahat kayo dyan, pag hindi nyo pinagbigyan na pirmahan ito, impeachment kay VP Sara, posible namin kayong balikan at kasuhan. Nauna nang sinabi yan ni Congressman Toby Chanco na pinananakot at sinabi na rin ni Amy Marcos kahapon, di ba? Ni Senadora Amy Marcos, na karamihan sa mga kongresistang ito ay pinipilit pumirma at kung hindi sila pumirma ay kakasuhan sila. Alam naman natin ang playbook ng gobyernong ito na pag ikaw hindi ka nakisama sa kanila at talagang sumusuporta ka sa kay VP Sara, may paglalagyan ka. Pero yan, ang problema lang talaga, Pam, hindi kasing dami ang pera noon sa pera ngayon. Tapos ang problema pa, natakot na talaga sila doon sa naging resulta ng midterm elections dahil may paglalagyan sila ngayong 2028. At huwag pa nating kalimutan yung faktor ng Iglesia ni Cristo. Dahil maraming naniniwala na ang lahat ng mga pipirmang ito laban kay VP Sara ay hindi susuportahan ng inirerespeto nating Iglesia ni Cristo hanggang sa third degree na kandidato nilang kamag-anak. Pero ang tanong dyan, natatakot ba sila? Nakasuhan sila? Considering na yung lifetime ng administrasyon na ito ay mahigit 1 taon na lang. At alam naman natin kung gaano kabagal umusad yung mga kaso dito and how hard it is to prove and file cases against incumbent lawmakers. Diba? So, part siguro yun ng kanilang calculus. Ikaw, how will you answer your own question, Kuyang? Natatakot ba sila o hindi? Pag ikaw wala ka talagang ginawang masama, meron kang konting pangurakot dyan, hindi ka matatakot. Pero yung 67 contractors na sinasabi ni Ping, yun ang takot. At saka yung mga very close to Zaldico and Martin Romualdez, kasi easily matitrace yung paper trail eh. But are those congressmen enough to get the 106? But mind you, Marlon and Pam,
even if they get 106, what optics will it bring? When last year, you had 215 plus 2 plus 25, naging 240 kasi may humabol eh. Okay? Pero ngayon, ang makukuha mo lang is 106. Even if you get to 110, even if you get to 120, tapos 240 last year. Ikaw, Lisa Marcos ka, or Bongbong Marcos ka, o Sandro Marcos ka, titingnan mo ngayon yan, putang ina, this is half our power base doon sa Kongreso. Titingnan yan ng Senado. Tama. Putang ina, naging na-slice kayo by half. Tama. Huwag natin kalimutan hanggang kagabi, Pam, di ba, yung information na umiikot, na ang tinatarget nila makakuha ng 200 na pirma. At pre-pressure nila si Speaker Bogie D na pag hindi umabot ng 200 kongresista ang pumirma sa impeachment kay VP Sara, malamang sa malamang palitan siya bilang Speaker ng Kamara. O pati yun, pati yun may tanning siya di ba? Kaya tingnan mo, nakapagsalita yung mama na sinabi niya, stop the spread of fake news. You know, you realize these days, no, kapag natatalo ang nasa administrasyon, ano ang pang-ano nila? Yung, di ba, yung optic nila na pang-api, na api sila, is that fini-fake news sila. Pangtapal. Pangtapal nila laging stop the spread of fake news. Imbis na yung white hanky, ang i-wave nilang ganyan na, okay, we surrender. Laging, they play the victim role na, wag nyo kaming i-fake news. As if they have enough strong facts to present to people na para sabihin, hindi kami fake news Yung draft ng committee report ninyo yung kasinungalingang ginawa ninyo, yung pag-spin nung ginawa ninyo ng presence ng isang attorney, Michael Poa, dun sa isang committee date, April 14, iniba ninyo. And how will the rest stand in court na ito ngang isang taong defense team ni VP Inday Sara, bakit naman niya sasalbahin yung statement niya against his principal? So, kung nagawa ninyo yun sa isang pinakamatinong resource person na inimbitahan nyo doon, how much more tweaking have you done sa statements ng kagaya nung kay Madriaga? Matibag. Si Matibag nga, di ba, inaasinta na niya yung psychological behavior ni Inday Sara na hindi naman, na hindi naman scope ng NBI. Ano pa, yung sa AMLAC, yung report na yon, sinong kasabwat mo doon, di ba? How will that stand in court? Paano didepensahan yan sa Senado di ba? Sabi nga natin, ang alam natin gigil na ang defense team ni VP Inday na magpresenta na ilaban yung kasong ito kayo lang naman ang atras abante ngayon, di ba? Tama. At saka, again, this is a political process more than it is a judicial process. Meaning, it's still about the numbers. It's still about political calculations. No? And it's still about, yung scratch my back, I'll scratch yours. Yung parang ganon na usapan. No? So, in the end, hindi konsensya. Sinasabi nila, vote. Kailan ba bumoto for their conscience yung mga politiko sa isang political question? Buboto yan for their political agenda. Now, so yun ang titingnan natin. No? Huwag tayong padala sa kanila na this is my conscience vote. Maybe to some, no? But not most. Right? That's why you hear them now. That's why the problem of 240 signatures last year, ngayon, nahihirapan even reaching to 100 because it's not about a conscience vote. It's about political survival. At saka itong numero to, yung nangyayari ngayon na hindi sila makakuha ng 200 na pirma, patunay ito na fake news yung naglalabasan na survey na marami o majority ng mga kababayan natin ang pabor na ma-impeach si VP Sara. Patunay ito na ang mismong fake news patungkol kay VP Sara ay itong Committee on Justice. Tapos yung personal gain, Kuyang, alam nyo ba
na maraming mga kongresista ngayon, sige, pipirma ako dyan. Basta yung hinihingi kong project, ibigay nyo. Alam nyo, merong ilang kongresista ang willing na pumirma o nakapirma na. Dahil alam nyo bakit? Humihingi sila ng kontrata na ibigay sa kanila yung kontrata nung small town lottery. Oh. Ganon. Ang problema nila ngayon dyan, ang problema ni Sandro, meron na may hawak doon. Hindi ako pipirma dyan. So kaya expect natin, pagtapos to at maisampayan, may mga magbabagong player ng mga small town lottery sa iba't ibang probinsya. Kasi pati yun, ino-offer na rin nila at inaalok nila. Di ba sinasabi ko yan sa'yo? Sige, pipirma ako dyan, bigay nyo sa akin yan. Dito sa Cebu, matagal na nangyari yan, Pam at Marlon. Hindi lang natin mabanggit sino yung mataas na opisyal dito na kabago-bago lang, butangin na, ganun na kagahaman sa pera. Colorless ba yan? Hindi, colorblind. Ang nangyari ngayon, Marlon, tama ka, no? Albi Benitez ang isa na rin na gumagapang. Ako, I've received advance information about 2.5-3 weeks ago pa. Dito sa Cebu, ang gumagapang naman is Duke Frasco. And remember, isa sa unang nag-withdraw ng kanilang support for Martin Romualdez was Duke Frasco. May 13 kaagad yan, ha? The day after the election last year. Albi Benitez at si Toby Chanco. Kaya naging independent niyang silang tatlo. Anong ginawa ngayon? Di ba binalik bilang Deputy Speaker si Duke Frasco. Binalik bilang Deputy Speaker si Albi Benitez. Galing NUP yan si Duke Frasco. Si Albi parang lakas ata yan eh. So ngayon, or NPC. So ngayon, sila na. Kaya nga, ang sabi-sabi sa amin dito, mga informasyon na nakarating sa atin, yung Visayas Block, no? Visayas Block of Lawmakers, no? Nag-uusap-usap daw ngayon kasi medyo mahirap daw talagang makalikom ng pirma di tulad noong 19th Congress. And ang sabi nga nila, sila din, no? Mismo ay parang gano'n na rin, no? At may narinig tayo na yung kasi siyam na kongresista dito, no? Ang pumirma. Out of the 11, siyam ang pumirma in the 19th Congress. Dalawa lang ang hindi pumirma. Tingnan natin paano sila bubuo. Yung kabuuan ng Committee on Justice ngayon, ito na yung mga miyembro na alam natin na pipirma out of political negotiation. Yung mga taong pipirma na conscience vote ang gagamitin, yung para sa tao talaga nilang nasasakupan, para sa bayan and all, wala sa loob ng committee na yan. Wala. Kaya yun hindi mo na kailangan ligawan yung kapwa mo within the committee. Kasi konting hilot lang yung mga yan eh. Ang talagang liligawan mo yung mga nasa labas ng committee, yung mga nasa plenaryo na pupunta na merong lakas ng loob na magsabi ng kanilang boto. Yan ang mga liligawan. At yan ang nililigawan nila. Kaya lang, ang masama nga dyan is, even those na nandoon na sa loob ng committee, which is the Committee on Justice, mahina rin yung mga loob. Kasi, if this happened last year, baka successful pa sila. But even last year was not successful. Kung naging successful yun last year, this year, ginagamot na nila yung sugat na nag-cause dun sa action nila last year. Maliligawan na nila yung constituents nila, mapapatawad na sila ng constituents nila. However, if again, tama ka kuyang, make or break this year, it is likely that next year, kanya-kanya na tayo. Yep. Kaya lang, tama ka rin because it is bad optics na yung 250 signatures mo last year will only give you 106 or 110 this year. Because that is also showing that the current administration is weakening. Yep. Yung talagang yung pundasyon hindi solido, iiwan ka. At nakikita mo na ngayon sa boto dito sa Kongreso kung ano ang itsura ninyo ng pagkatalo sa 2028. Hindi ka bibitbitin ng mga yan. Diba? And then,
ng pamunuan ng Kamara na talagang sobrang lakas ni VP Sara. Hindi nila, mahihirapan sila makakuha man ng numero, Pam. At hanggang ngayon, as we speak, Albi Benitez, sinabi mo yung Visayas, alam mo ano nakatoka ngayon si Albi Benitez? Kausapin yung mga kongresista from Visayas region. Yun ang masakit dyan. Yun na nga eh. Pero again, we go back to what happened in 2019. Sino ba ang who stopped in its track the impeachment? Chis Escudero. Ngayon naman, atat si Soto. Pero ang sabi niya, no, hindi pala kinabukasan yung fourth wave niya kasi may pre-trial na will take around 3 to 4 weeks. Anong sabi ni Bino, ni Robin Padilla? Ay, haharangin yan ng minority. Make a question dyan. Responsibilidad niyan namin bilang minorya para questionin, magtanong. Biro mo, okay na yung Senate President nila kasi si Tota Sin eh. Eh ngayon, pagka yung minorya na 9 of them, one of the thickest minority numbers in the history of the Senate. Kasi isa lang, magiging, dalawa lang, magiging, ano ba yun? 24, that's 13. Apat lang dyan na madagdag sa kanila, magiging majority na sila. Kasi noon, yung minority dyan sa Senado, 2, 3, ngayon siyam sila. So meaning to say, they have the strength, they have the votes dyan sa Senado. So now, kung hindi man sa kanila yung Senate President, meron naman tayong Senate Majority. And we refer doon sa debate nila. Senator Alan Peter Cayetano, ano yung kanilang very, very important arguments doon leading into the archiving of the impeachment complaint. Yo. Kasi ang ikinatatakot din nila ngayon, kapag hindi nila na i-deliver yung numbers na kailangan nila, be it sa lower or upper house, rigudon na naman to. May mawawala sa pwesto at yan ang takot nilang mangyari. Mapapalit, kasi whoever takes place sa Congress kasi parang puno eh, no? And what's his name? Ronald Puno? Ronnie Puno of NUP. Diba? It is likely na si Ronnie Puno. However, kung si Ronnie Puno, ano pang audition piece ang i-deliver niya within his speakership? Kung hindi na nga kung hindi na nga nag-prosper itong impeachment ni VP Inday Sara, or will he take over soon para siya ang mag-execute na ma-deliver itong impeachment ni VP Sara? Hindi. Hindi na, parang hindi na abutin ng oras, kapos sa oras, Pam. In fact, if Ronnie Puno becomes speaker, it's a signal. Signal yan kay Enrique Razon from the man himself. Kung si Puno magiging speaker, holy shit, this government, I'm taking charge. I'm in charge na siya sa Malacanang, in charge pa siya sa lower house ngayon. Which means, mag-o-audition na yan for VP Sara's term in 2028. Ayun Yung mga oligarko, hindi yan nakikita yung taon na yon, they are in there for the long game. Yung they can flip their loyalty to any candidate because they view candidates, even president, as their tool in their toolkit. Ganyan yun. For their business. Oh, sige. If it's Ronnie Puno in the lower house, sino sa Senate? Will it now likely happen yung naun siya may last time na Loren Legarda? Could be, no? Because at one time, Leandro Libiste and Enrique Razon were business partners. In fact, isa sa mga tumulong kay Leandro Libiste para magballoon yung kanyang solar business at nag-infuse ng around 2 billion ata ang in-infuse na capital ni Enrique Razon. And then when he exited, he made around 3 billion for just a few months or years lang ba yun? 2, 3 taon ba yun? I can't remember.
So meaning to say, Legarda has a direct line to Ricky Razon. Leandro Libiste at one time, after the exit of Enrique Razon, at one time was partners with the Ayala Group. And remember, sino yung bumili ng kanyang Terra Solar na oligarko din? Manny V. Pangilinan. Meaning to say, Leandro Libiste, no, has direct lines to all these three oligarchs, the Ayalas, Ricky Razon, Manny V. Pangilinan. And I would not be surprised if he has direct contact to Ramon Ang and Lucio Tan and Henry C. Ganon ka ano yung bata na yan? It's all about the money, no? Talaga, how to protect your... Nakakalungkot. Tapos mga nagpapanggap na para sila sa bayan, hindi, para sila sa nilang bulsa. Yun ang totoo. Abangan natin ha, pati yung kay Senator Lacson. Yung kay, kasi kanina ko pa gusto ipasok, yung kay Ping Lacson, doon sa privilege speech niya, laman kaya ron yung kay Adrian Bersamin. Remember, naungkat ang pangalan ni Adrian Bersamin kasi maugong ang usapan na naareglo na rin daw si Adrian Bersamin. Maugong ang usapan na sinabihan siya, sige, wag ka nang kumibo, hindi na namin itutuloy yung kaso para sa'yo. Hanapin natin kay Ping Lacson yan. Naungkat ang pangalan ni Adrian Bersamin sa mismong bibig ni Senator Ping Lacson. Ngayon, kasama ba sa partial committee report mo ang pangalan ni Adrian Bersamin? Kasi pag hindi kasama yan, mukhang totoo na ang usapan na naareglo na rin ng Adrian Bersamin na may patunay at nagbigay ng testimonya kay Congressman Leandro Libiste kung ilang bilyon ang natira sa kanya, ilang bilyon ang napunta kay Bongbong Marcos mismo. Kung ganun, hindi na rin maisasama yung pangalan ni na Jojo Cadiz at ni Trigib Olivar at ni Lolo Lucas Bersamin ninyo. Si Lolo Lucas. Yan ang hahanapin ng mga kababayan natin. Yan ang hinahanap natin na malalaking isda na ipinangako ng Bongbong Marcos na hindi magiging merry ang kanilang Christmas pero nasa kalagitnaan na tayo ng taon, wala pa rin naipakukulong na malalaking isda. Kaya nga, why do we have to look for them sa speech ni Lacson ngayon? When the information na nakarating sa atin, ang sasabihin ni Lacson ay ilalaglag niya ang isang cheese escudero, di umano, sabi pala ng panaginip, na para ma-establish na merong pang incoming big fish na makukulong. So, we don't need to look. Huwag kayong maging selective. Dapat all out yan. Dapat lahat yan, kaalyado o hindi, basta nagnakaw sa bayan, lahat yan pangalanan, kasuhan at ikulong. Naging selective na nga si Ping because malaya si Amena, malaya si Bunuan, malaya si Olivar, malaya yung mag-ama o maglolo na Bersamin, wala si lagi ko nakakalimutan yung Yusek Bernardo. At yung Jojo Cadiz, diba? Yung Jojo Cadiz. Bakit? Amina Pangandaman. Amena Pangandaman, malaya pa rin. Martin Romualdez, the biggest of the crooks. Who is now crying foul and saying, why am I the mastermind? I don't want to be the scapegoat of somebody's corruption. And I if will I not go down alone. Yes, 'di ba? I won't go down alone. So hindi yun ang makakaringgan mo ng pagiging vindictive. No? Yun gaganti yun. By all means gaganti yun. Sinabi na niya siya mismo nagsabi, ikulong niyo ako, hindi ko kaya yung ganyang buhay na nasa kulungan ako, gaganti ako. And I'm very sure at this moment, gawa na kung ano yung may series na rin yan. I'm very sure may series of videos na rin yan. And of course, ngayon mo tatanungin na May na, di ba? May 5 na tayo ngayon. Ang sabi ni Boying Remulla, sa Mayo niya kakasuhan sila Cheese, sila Martin. Probably that's why nag-e-establish or may binibuild up ang isang Ping Lacson na panlalaglag di umano sa isang Cheese Escudero.
Titignan natin yan mamaya. And question also, no, biglang nahimik si Trillanes. Eh, narinig ko siya sa radyo kahapon. I was looking for the FM at napunta doon sa automatic scanning sa 107.9 or 109 point something. Timing naman na in-interview siya ni Manong Ted Filon. Kapo ng umaga yun, no? 'Di ba? Umaga yung programa nila. Nandun siya. Tinanong siya about the impeachment. At tapos sinabi nga niya na gano'n, matagal na yan, blah blah blah, everything. At kinonfirm niya na when the impeachment trial commences, he will be one of the witnesses daw doon sa trial mismo. Anong joke ang mangyayari, no? Anong comedy show, bubble gang type ang mapapanood natin? Iyon na nga eh. And then secondly, about the ICC. Tinanong siya. Kuha ko yung EB, no? Pagka nag-testify ka tapos puro ka sinungalingan, sana may masampulan ng perjury, no? Meron yan. Madriyan. Mahangin, no? Pero what is interesting is this, about the ICC. Okay, what about it? Yung mga co-perpetrators. Kasi 8 sila eh. 'Di ba? Na sinasabing may sinasabing may warrant na daw na susunod. And at one point, even included the Vice President, Sara Duterte. So tinanong ngayon si Trillanes nitong Manong Ted Filon. Sabi niya, meron ka bang impormasyon patungkol doon sa warrant ni Bato? Sabi niya, I cannot deny nor confirm, pero alam na ni Bato ang katotohanan. Okay. Ang sunod na tanong ni Ted yung mga kasama niya na umugong din ang mga usap-usapan na meron ng warrant. Sabi ni Trillanes, no, nasa case build up pa lang daw yung kay Bongo, yung kay Albayalde at yung iba. Pero ang sabi niya, hindi na aabot kay DP Sara yung kaso na yon at hindi na aabot doon sa mga co-perpetrators na ganon. At yung kidnappers, you mean? The kidnappers. Yun yung mga kidnappers? Hindi, yung AJK nga. EJK. Okay. Di ba yung ICC warrant, Crimes Against Humanity? 4 Digo and the 8 co-perpetrators, including Bato, Bongo, Albayalde, Danao, and di ba? And the Vice President. Okay. So ang sabi niya, hindi na raw aabot doon sa mga taong yun. Hanggang kay Bato, Bongo at Albayalde na lang daw. Okay. So ngayon, tinanong siya about Las Cañas and Matubato. Sabi niya, nakuha na daw via video deposition or statement yung kay Las Cañas at kay Matubato. At sabi niya, they are now under the protection of the ICC at as witnesses. At ang sabi pa rin niya, kahit may kaso sina Garma, sina Las Cañas at sina Matubato, because nag-cooperate sila ngayon sa ICC, ay wala nang magagawa ang mga lower courts natin dito. Kasi nandun na sila in the umbrella of the protection of the ICC. Ngayon, tinanong siya ni Manong Ted, si Las Cañas ba at si Matubato ay mag-a-appear physically doon sa trial proper as witnesses? Sabi niya, hindi. Ipe-play lang daw at to be entered into the record yung kanilang testimonya done by video or interview or whatever. Pero interestingly, ang sabi ni Trillanes, ang live appearance daw doon sa trial proper is Rowena Garma. Oo, this is her it's her turn. It's her turn. It's her turn kasi tapos na si Trillanes sa kung ano man performance of the year meron siya. Rowena Garma had been roaming around freely somewhere outside of this country. Pero 'di ba, it was already told since last year that she will testify against PRR. Pero I don't believe in Trillanes because in any jurisdiction, in any court jurisdiction,
hindi pwede na i-play mo lang ang testimonya ng isang witness, especially if he's a living witness. Because the defense always has the right to cross-examine the witness. Ayaw nga nila tanggapin yung kay Saldico kasi, di ba? Hindi under oath. Yeah. Ganyan yan, di ba? So, tingnan natin. Yung kay PRRD naman, gumugulong, albeit very, very slow. Ganun naman talaga, kahit sa ang korte. And I think, in my opinion, Kaufman is doing a great job. So, tingnan natin. Meron ng bagong composition yung trial court. No? Sila yung magkukonduct ng trial proper. Hiningyan na rin sila ngayon ng comment nila on the continuing detention of PRRD. Tsaka automatic naman yan. No? So, tingnan natin anong mangyayari dyan. Yeah. And of course, as we from what we know, from what we've seen already, no, si VP Sara ang nakatoka ngayon sa The Hague. Yes. Oo, siya nandun. She left in May 2 and already there kasi may nakita na ako mga videos nung siya yung pumasok at kasama niya yung isang security, no, si Kateiki nga. So we will see, and it is likely na pag-uusapan din ng legal ni PRD and sit down with VP Sara how they would wanna go about the trial, no? Meron na bang date kung kailan yan, Kuyang? Yung pre-trial conference, I think, was set in sometime in May ata or June ba yun? Parang ganun. Kasi may mga pre-trial proceedings pa yan, mga pre-trial conference para magiging smooth yung proceedings sa trial proper. No? So, hindi pa natin alam. Titingnan natin sa website ng ICC. Ano yung mga... Okay. But dito, ang focus natin dito sa ating sariling bansa, meron din tayong sariling challenges at sariling minomonitor, no? Titignan natin kung saan magkakasarahan ng offer sa lower house para sa May 11 Ang deadline May 11. Ang deadline, no? Talagang mapagbotohan nila ng maganda ang numero nila at ayon sa kanila ang optics, no? At kung ito nga ba ay magfu-full trial sa Senado. Dahil handa, lagi sinasabi sa atin, handa ang defense team, ready na ang defense team. Pero dalawang issues din na dapat nating bantayan, no? Pam and Marlon. Una, Melvin Matibag, in an ambush interview, sinabi niya na they are looking at 400 social media accounts. Dahil nga i-share yung video, no, na nagmumura siya at na nag-aano siya, no. Tingnan natin 'yan. Ano na namang stunt ang gagawin ni Mr. Stuntman. Why is it an issue na shinare when in fact it was also him who confirmed that such palitan ng mga maaanghang na mura nangyari? So why does it matter to you na shinare siya ngayon? Parang data privacy violation. Kasi shinare mo eh. Putang ina ka ba? Ako hindi ako abogado, but I read pero I understand who can violate such hindi yung pag-share, hindi yan violation of the Data Privacy Act. At anong national security concern nung pagmumura mong yun? If it's just between you and your friend then who is now said to be your business partner, ano yan? Nakakahiya na talaga itong NBI na to talaga with what this guy is doing. The institution itself, NBI operatives, agents, and mga retired ang dismayado dahil talagang bulok na bulok ang NBI ngayon. I know. Tapos pangalawa, very important na rin na dapat nating bantayan. Yung komento na hinihingi ng Korte Suprema patungkol doon sa petition ni Bongbong Marcos for a hair follicle drug test. Yeah. June na yan this week eh. 10 days non-extendable. Oo. And just, unfortunately, NBI, Attorney Melvin Matibag made NBI about himself. Yes. No? Ginawa niyang personal private army. Correct. No? Ewan ko, tapos magagalit ka na ang tao, asshole sa'yo. Di ba? Pag gano'n, ibalik nyo na lang si Director Lito Magno. Sir. Organic pa. Ha? Organic pa. Oo. At least alam niya yung
alam niyang alagaan kung sino yung pamilyang lumaki mismo sa loob ng NBI. Alam niyang ma-appreciate ang mga trabaho nila at alam niyang i-preserve kung ano yung mandato ng ng bureau, no. Hindi yung lagi na lang tagalabas. Ito yung problema pag acting capacity ang cabinet secretary mo. Because the NBI is under the Department of Justice. Naka-acting capacity pa rin hanggang ngayon si Secretary Vida. In fact, placeholder lang yan eh. Maugong yung naririnig nating balita na ang i-appoint daw doon as the DOJ. Sino nga yun, Marlon? Si Benhar. Benhar Abalos? Hindi gagalawin ni Benhar dahil magkapos sila eh. Sa Utopia, di ba kahapon? Oo nga pala pinag-usapan natin kahapon, Pam. Yung iba ngayon iba ngayon ang puwersa ng Utopia sa Palasyo ng Malacanang. Dahil isa ring Utopia ng isang Pakito, Jojo Ochoa. Ay, naku, ginawa niya ninyong malaking scam ang gobyerno. No? Tama sabi ni Chavit Singson. At tama rin ang sabi ni Congressman Mike Defensor. Ang pinaka-utak at punot dulo ng korupsyon at sindikato sa gobyerno, walang iba, kundi si Bongbong Marcos mismo. Tama. Kaya Martin Romualdez, magsalita ka na. Remember, 'di ba? Ito narinig ko dun sa huling podcast ni Attorney Vic. You have a way out because they did not sign the GAB. Blanco 'yan. Lahat ng direksyon pwede ninyong ituro at inguso, hindi nga inguso lang iduro kay Bongbong Marcos. Ngal-ngal. Ipakain ninyo sa kanya yung kasong yan. You have a way out. But yung way out mo, Martin, will no longer be about you na meron kang political survival. No. It will be about your kids. Do not ever, after this, do not ever dream of becoming whatever else. Wala na. You're no longer it. You're out. You're done. But if you care so much about your family and your kids, do what is necessary. No? But even if he does the necessary, there can be no longer any redeeming action from Martin Romualdez. Yes, pero hindi na magiging kagaya nila Sandro Marcos na minura din ng taong bayan. Diba? It will be about him and his freedom, Pam. Yeah, and then cut the curse. Wag mo nang yung cycle ng curse, wag mo nang ipasa sa asawa mo. Yung asawa medyo na rin siya damay siya dun sa asawa niya Madadamay na siya. Pero cut the curse na hindi mo maipasa sa mga anak mo. Ganun lang Tapos nga, this is a game of chicken between Bongbong and Martin So takos din. Inaano si Martin na may kaso siya. Freeze order na automatic yung default niyan setting is only 20 days You have to extend it. Apply for an extension sa asset freezing, no? Sa frozen assets na 'yan, no? Tapos lumabas si Martin. Ngayon wala na tayong naririnig from Boying. Wala na rin tayong naririnig kay Martin. So ano ba ngayon ang nangyayari wala nga tayong alam kung nandito pa ba sa Pilipinas si Martin. Actually, no? Hindi rin nila sinasabi. Hindi rin naman nila hinahanap. Yun. Diba? At ako kasi naniniwala ako, Pamin ko yung EB, na kasuhan man ng isang Martin Romualdez, papagaangin lang nila ang yung kasong to.